Ang kuwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tunay na pambihira. Sa isang bansa sa Timog Silangang Asya, mayroong isang dalaga na sumasahod lamang ng 15,000 pesos kada buwan bilang pulis at part-time na manggagawa sa isang salon. Ang pangalan niya ay Liana. Para sa kanyang pamilyang baon sa utang dahil sa gastusin sa ospital ng kanyang ina, walang tigil siyang nagtrabaho, araw at gabi, ngunit tila walang liwanag sa hinaharap. Ngunit, na parang itinakda ng tadhana, isang lalaking Koreano ang dumating sa kanyang buhay. 4 na linggo lamang silang nagkasama, ngunit ang maikling panahong iyon ay tuluyang nagpabago sa kapalaran ni Liana. Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang mga magulang, lumipad si Liana patungo sa kabilang panig ng mundo, sa South Korea. Ang mga naranasan niya roon ay higit pa sa kanyang mga inaasahan. At pagkaraan ng ilang taon, ano kaya ang dahilan kung bakit napaluha ang kanyang mga magulang nang bumisita sila sa Korea at tumuntong sa airport? Ngayon, simulan na natin ang madamdaming kuwentong ito. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-activate ng notification bell ay malaking tulong sa akin. Ang pangalan ko ay Liana. Ipinanganak at lumaki ako sa Maynila, Pilipinas. Sa edad na 22, sa wakas ay natupad ko ang pangarap kong maging isang pulis. 3 taon akong nagsunog ng kilay para lang makapasa sa pagsusulit. Hindi niyo maisip kung gaano kasaya ang mga magulang ko nang pumasa ako. Tinapik ni tatay ang balikat ko at sinabing, "Proud na proud ako sa iyo, anak." Ngunit ang tuwa ay hindi nagtagal. Sa araw na natanggap ko ang aking unang sahod, para akong binuhusan ng malamig na tubig. 15,000 pesos. Ganoon kaliit ang halaga. Hindi ako makapaniwala na ito ang sahod ng isang lingkod bayan. Ganoon din ang sitwasyon ng mga kasamahan ko sa presinto. Pero wala ni isang nagrereklamo. Para sa lahat, ito ang normal. Ang dahilan kung bakit gusto kong maging pulis ay dahil sa aking ina. Nang ako'y magtapos ng high school, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Naospital siya dahil sa mga komplikasyon ng diabetes at ang bayarin ay napakalaki. Alam niyo naman, ang healthcare system sa ating bansa ay hindi perpekto. Para mabayaran ang ospital, kinailangan naming mangutang sa mga kamag-anak at nang hindi pa rin sapat, napilitan kaming lumapit sa mga nagpapa. 5 and 6, si tatay ay may maliit na sari-sari store, pero paiba-iba ang kita. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay laging pabago-bago. Ang bilihin na 1,000 kahapon ay nagiging 1,200 na kinabukasan. Ang mga tao, pagkakuha ng sahod, ipinambibili agad ng gamit. Kasi kapag hawak mo ang pera, patuloy na bumababa ang halaga nito. Alam kong hindi sapat ang pagiging pulis para mabuhay kami. Kaya sa gabi, nagtatrabaho ako sa isang parlor sa aming lugar. Mga simpleng gawain lang, tulad ng pag-shampoo at pag-blow dry ng buhok. Mabait ang may-ari ng parlor. Alam niya ang sitwasyon ko kaya sinisikap niyang bigyan ako ng maraming oras sa trabaho. Isang araw, nag-duty ako sa presinto mula 6 ng umaga hanggang 3 ng hapon. Tapos tumakbo ako papuntang parlor para magtrabaho hanggang 10 ng gabi. Pag-uwi ko, hating gabi na. Pagkatapos maligo at matulog, 4 na ng madaling araw. 2 oras lang ang tulog ko bago bumangon ulit para pumasok sa presinto. Ganito ang buhay ko sa loob ng mahigit 1 taon. Inggit sa akin ang mga kaibigan ko dahil government employee daw ako, pero hindi ako makangiti. Anong klaseng government employee ito? Bulong ko sa sarili. Kahit suot ko ang aking uniforme at nagpapatrolya sa mga kalsada, hindi ko makita ang aking kinabukasan. Ang nasa isip ko lang, 10 taon mula ngayon, ganito pa rin ako, sumasahod ng 15,000 at nagtatrabaho sa parlor. Isang araw, sinabi sa akin ng isang senior officer, "Liana, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Dahan-dahan lang, wala namang magbabago." Nang marinig ko iyon, gumuho ang mundo ko. 15 taon na siyang pulis, pero ang sahod niya ay halos kapareho lang ng sa akin. Bihira lang din ang promotion. Walang nakakakita, nakatingin lang ako sa bintana habang dumadaloy ang mga luha. Hindi ko kailangan ng karangalan. Ang gusto ko lang ay mabuhay, ng normal, walang utang. Gusto kong hindi mag-alala sa buwan ng upa at makapamili sa grocery nang hindi tinitingnan ang presyo.
Iyon lang ang pangarap ko. Hindi ko ipinapakita sa mga magulang ko ang hirap na dinaranas ko. Si nanay ay kailangan pa ring uminom ng gamot. At si tatay ay pagod na sa pag-aasikaso ng tindahan. Kung bibigay ako, tapos na ang pamilya namin. Kaya ngumingiti ako. Sa bahay, sinisikap kong maging masaya, pero sa tuwing titingin ako sa salamin, hindi ko na makilala ang sarili ko. Sa edad na 23, mukha na akong 30 anyos sa pagod. Nagsisimula ng magkaroon ng kulubot sa paligid ng aking mga mata, at marami na ring nalalagas sa buhok ko. Ang mga kaibigan ko, mas masayahin at magaganda. Pakiramdam ko, ako lang ang tumatanda. Gabi-gabi akong nagdarasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para makatakas sa impyernong ito. Nagsikap po ako. Hindi ako naging tamad. Pero bakit ganito kahirap ang buhay ko? Ano po bang nagawa kong mali? Walang sagot na dumating. Ngunit hindi ko alam, malapit na palang dinggin ang aking mga panalangin sa paraang hindi ko kailanman inakala. Mangyayari ito pagkalipas ng isang linggo. Biyernes ng gabi noon, paglabas ko mula sa parlor, pasado 11:00 na. Kailangan ko pang maglakad ng mga 10 minuto papunta sa sakayan ng bus. Tahimik ang kalsada. May mga lasing na dumadaan paminsan-minsan at sa malayo may naririnig akong tahol ng aso. Pagod na pagod ako. Halos pasuray-suray na akong maglakad. Nanghihina ang mga binti ko noong araw na iyon. Maghapon akong nakatayo sa presinto at sa parlor, nakatayo rin ako buong oras. Pudpod na ang takong ng sapatos ko kaya tumutunog ito sa bawat hakbang. Natatanaw ko na ang bus stop. Malapit na, sabi ko sa sarili. At doon nangyari. Bigla, may narinig akong kumalampag sa itaas ko. Pagtingala ko, isang luma at kinakalawang, nakaratula ang umuuga, tila natanggal ang tornilyo at malakas na nilalaro ng hangin. Agad akong kinabahan, kailangan kong umalis doon, mabilis. Pero hindi sumunod ang katawan ko. Dahil sa pagod, mabagal ang reaksyon ko. Lalo pang tumagilid ang karatula. At ako'y nakatayo lang doon, nakatulala. Sa sandaling iyon, may humablot sa braso ko. Napahagis ako sa gilid, at kasunod nito, isang malakas na blag ang narinig ko. Bumagsak ang karatula. Eksakto sa lugar kung saan ako nakatayo kanina. Kung hindi ako nakaiwas, siguradong malubha ang tinamo ko. Tanong ng isang lalaki sa wikang Korean. Marunong ako ng English. Kaya sumagot ako sa English. Thank you. I could have been seriously hurt if it weren't for you. Thank you for you. Magaling mag-English ang lalaki. I'm glad you're okay. You must be very shocked. Doon ko lang siya natitigan ng maayos. Mukha siyang Hapon o Chinese. Isang taga-silangang Asya. Katamtaman ang tangkad, nakasalamin. May backpack siya, kaya mukhang turista. Mga 27 o 28 siguro ang edad niya. My name is Park Ji-hoon. I'm from South Korea. Inilahad niya ang kanyang kamay. Inabot ko rin ang sa akin. Liana, I'm from here. Thank you. Really, sakto namang dumating ang bus sa terminal. Iyon ang bus na sasakyan ko. That's my bus, sabi ko. Sumakay din si Ji-hoon. I'm also on my way to my hostel. Is it okay if I ride with you? Sabay kaming sumakay. Habang naghihintay, nagsimula kaming mag-usap. Is this your first time in Manila? Tanong ko. Tumango si Ji-hoon. Yes, I just arrived today. I plan to travel around Southeast Asia for a month, and Manila is my first city. A month? Nagulat ako. That's a long vacation. Ngumiti si Ji-hoon. My company gave me a sabbatical leave. I want to properly explore the places I've always wanted to visit. Naramdaman ko ang inggit. Isang buwang bakasyon. Ang swerte naman niya sa kumpanya. Dumating ang bus at sabay kaming sumakay, kakaunti lang ang pasahero. Umupo kami sa likod. Tumingin si Ji-hoon sa labas ng bintana at nagsalita. It's late, but there are still many people out. Sumagot ako. Marami pa kasing nagtatrabaho sa ganitong oras. Tulad ko. What do you do for a living, Liana?
Tanong ni Jihon. I'm a police officer. Nang sabihin ko iyon, nagulat siya. Really? But why are you taking the bus alone at this hour? Nag-atubili ako sandali, pero ewan ko, parang gusto kong maging tapat kay Jihon. My police salary isn't enough to live on, so I also work at a hair salon. I just finished my shift there and I'm on my way home. Hindi siya naawa. Parang gusto niya talagang maintindihan. Ngumiti ako ng pilit. Well, I'm used to it. I've been living like this for over a year. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Nagtanong si Jiho ng mga lugar na pwedeng pasyalan sa Maynila at sinabi ko ang mga alam ko. Seryoso siyang nakinig at nag-notes pa sa cellphone niya. It would be great if you could be my guide, sabi niya nang nakangiti. Habang nasa bus, natural kaming nagbahagi na ng aming mga kwento. Ikinuwento ni Jihon ang tungkol sa Korea at ako naman, ang realidad ng buhay sa Pilipinas. Pakiramdam ko, lalo kaming nagiging komportable sa isa't isa para kaming matagal nang magkakilala. 3 bus stop na lang bago ang bababaan ko, naghanda na akong tumayo. Tinanong ni Jihon, "Where's your house, Liana?" Sumagot ako, 3 more stops. Biglang sinabi ni Jihon, "I'd like to buy you a cup of coffee, if you don't mind. I want to properly thank you for saving my life." Tiningnan ko ang relo ko, malapit ng maghating gabi, pero ayaw kong tumanggi. Okay, but there aren't many cafes open at this hour. Do you know any place? Tanong niya. Nag-isip ako sandali. If we get off 3 stops before mine, there's a small cafe that stays open late. Then let's get off there, sabi ni Jihun. Nagulat ako. But where's your hostel? You said you were taking this bus. Ngumiti si Jihun. My hostel is about 10 stops further on this bus. But it's okay. Gumiti si Jihon. My hostel is about 10 stops further on this bus. But that's the opposite direction. Isn't that too far? Nag-aalala kong tanong. Umiling si Jihon. It's fine. I want to talk more with you. I can just take a taxi later. Naramdaman ko ang sinseridad niya. Handa siyang bumaba ng mas maaga ng 3 hintuan mula sa akin para lang makipagkape. Biglang kumabog ang dibdib ko. Are you really sure? Tanong ko ulit. Yes, I'm sure. Sagot niya nang may kumpiyansa. Bumaba kami ng bus 3 hintuan bago ang sa akin. Malamig ang hangin. Habang naglalakad kami papunta sa cafe, pasulyap-sulyap ako kay Jihun. Sino kaya ang taong ito? 1 oras pa lang kaming magkakilala, pero bakit ganito na lang ang gaan ng loob ko sa kanya? At bakit handa siyang lumayo sa ruta niya para lang makasama ako? Dumating kami sa cafe. Halos walang tao, kaya umupo kami sa isang sulok. Nag-order ako ng cappuccino. At si Jihun, cafe latte. So, what do you think of the Philippines so far? Una kong tanong. Nag-isip sandali si Jihun bago maingat na sumagot. To be honest, it's a bit scary. The people are friendly, but I've heard that it's not very safe. I actually feel nervous when I walk on the streets. Ngumiti ako ng pilit. That's true. I'm a police officer, but honestly, our country's peace and order situation isn't great. You have to be careful, especially at night. Tumango si Jihun. But why do you walk alone? It's dangerous. Ikinuwento ko ang sitwasyon ko ng mas detalyado. Ang utang dahil sa pagkakasakit ni nanay, ang sahod kong 15,000 lang. Tahimik na nakinig si Jihun. Hindi niya ako pinutol. Tumango lang siya habang nakikinig. How about Korea? Tanong ko. Nag-alinlangan si Jihun bago sumagot. Korea isn't perfect either. The competition is intense, and there's a lot of stress, but the system is definitely stable. Salaries are paid on time, and most hospital bills are covered by insurance. Parang may kumurot sa puso ko nang marinig ko iyon. Ang ideya na laging on time ang sahod ay bago sa akin. Sa amin, minsan nade-delay ang sahod ng 1 o 2 buwan dahil daw kulang sa budget ang gobyerno.
Ang pagkakaroon ng insurance para sa ospital ay parang isang panaginip. Nag-usap kami hanggang 2 ng madaling araw. Isa raw siyang office worker, isang ordinaryong empleyado. Nagbabakasyon siya para pag-isipan muli ang kanyang buhay. Are you free tomorrow? Tanong ni Jihon. I don't know Manila well. I'd like to ask you to be my guide. Of course, I'll pay for your time. Nag-alinlangan ako. Sabado bukas, wala akong duty sa presinto pero may trabaho ako sa parlor pero ewan ko, ayaw kong tumanggi. Komportable akong kausap si Jihon. Seryoso siyang nakikinig sa mga kuwento ko at hindi ako kinakaawaan. Sinisikap niya lang akong intindihin. Okay, let's meet tomorrow at 10 a.m., sagot ko. Pauwi, kakaiba ang pakiramdam ko. Parang kinikilig na kinakabahan. I am Achay, Windabasa dan Angdin. Ngayon ko lang nakilala ang taong ito. Pero bakit ganito ang epekto niya sa akin? Umiling ako. 1 buwan lang siya rito at babalik na rin sa Korea. Huwag kang umasa, sabi ko sa sarili. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Naligo ako at hinalungkat ang aparador. Wala akong maisuot na maayos. Uniporme ng pulis o mga luma at kupas na t-shirt na ginagamit ko sa parlor. Sa huli, kinuha ko ang pinakamalinis kong maong at puting t-shirt. Nagtitimpla ng kape si nanay sa kusina. Liana, saan ka pupunta ngayon? Tanong niya. Makikipagkita po sa kaibigan, pagsisinungaling ko. Siguradong mag-aalala si nanay kung malaman niyang isang lalaking Koreano ang katagpo ko. Sa isang plaza, sa sentro ng lungsod, ang tagpuan namin. Dumating ako 10 minuto ng mas maaga, pero nandoon na si Jihon, may dalang 2 tasa ng kape. I figured you might not have had breakfast, sabi niya nang nakangiti habang inaabot ang kape. Natouch ako. Ngayon lang ako nakakilala ng ganito ka-thoughtful. Salamat. Magkano? Akmang kukunin ko ang wallet ko nang iwinasiwas niya ang kanyang kamay. It's okay. Consider it part of my guide fee. Kahit medyo nahihiya, tinanggap ko. Una kaming pumunta sa isang sikat na pasyalan. Nilibot namin ang mga makukulay na gusali ng Intramuros. Maraming kinuhang litrato si Jihon. Niyaya niya rin akong magpakuha, kaya ilang beses kaming nag-selfie. Sa mga litrato, matagal na panahon na ulit naging masaya ang mukha ko. Ang Intramuros ay isa sa mga pinakasikat na tourist spots sa Maynila. Ang mga kalsada nito ay puno ng mga makasaysayang gusali at kalesa. May mga nagtatanghal din ng mga katutubong sayaw. Namangha si Jihon at kumuha ng maraming litrato. This place is so beautiful, sabi niya. Ngumiti ako at sumagot. Lahat ng turista, yan ang sinasabi. Pero ang mga taong nakatira rito, mahirap ang buhay. Maganda lang sa labas. Tumingin sa akin si Jihon. You always think realistically, Liana. Nagkibit balikat ako. Kasi iyon ang realidad. Ang mga kwentong parang panaginip, para lang sa mga turista. Nang tanghalian, naghanap si Jihon ng restaurant. Isang lugar na sikat sa lutong Pilipino. Hindi ito mamahalin, pero malinis at paborito ng mga lokal. Masarap ang pagkain dito. Dapat matikman mo. Rekomendasyon ko. Pagtingin sa menu, sinabi ni Jihon. Order whatever you like. Liana. My treat. Tumanggi ako. Hindi. Ako ang magbabayad. Nasa bansa ko tayo. Hindi na nagpumilit si Jihon. Okay, let's split the bill then. Nakahinga ako ng maluwag. Napanatili ko ang aking dignidad. Umorder kami ng iba't ibang putahe. Nang dumating ang pagkain, ang bango, isang subo pa lang ni Jihon, namangha na siya. This is really delicious. Pagkatapos kumain, sa oras ng bayaran, eksaktong kalahati ang binayaran ni Jihon. Walang labis, walang kulang. Nagtaka ako, kadalasan, ang mga lalaki, para magpasikat, sila ang nagbabayad ng lahat. Pero iba si Jihon. Bakit gusto mong hati tayo lagi? Tanong ko. Seryosong sumagot si Jihon. Because I thought you'd be uncomfortable. You're a person with strong pride. If I paid for everything, you'd feel indebted. Namangha ako.
Isang araw pa lang kaming magkakilala pero ganito na niya ako kabasa. Tama siya. May amor propyo ako. Mahirap ako. Pero ayokong magmukhang kaawa-awa. At alam iyon ni Ji-hoon. Sa hapon, pumunta kami sa isang bookstore dahil mahilig daw siyang magbasa. Doon, nakakita siya ng isang libro ng Korean author na isinalin sa English. Wow, they have Korean books here too, namangha siya. Kinuha ko rin ang libro. Interesting ba ang Korean literature? Yes. Lately, Korean authors are getting recognized globally. May pagmamalaking sabi ni Ji-hoon. Gusto kong bilhin ang libro. Pero nang makita ko ang presyo, sumuko ako. Masyadong mahal. Napansin yata ni Ji-hoon. Should I buy it for you as a gift? Umiling ako. No, it's okay. Pero papunta sa counter, kinuha ni Ji-hoon ang libro. Sinubukan ko siyang pigilan pero nabayaran na niya. It's a gift. Read it later and think about Korea. Wala akong masabi. Salamat na lang. Pagsapit ng gabi, umupo kami sa isang cafe. Maingat na nagtanong si Ji-hoon. Liana, do you want to leave the Philippines? Tapat akong sumagot. Yes. I think about it every day. But where would I go? I have no money, no visa. Tumango si Ji-hoon. If you had the chance, where would you want to go? Nag-isip ako sandali. To a safe place. A place where I can walk alone at night without being scared. A place where salaries are paid on time and I don't have to worry about hospital bills. Korea is a place like that, sabi ni Ji-hoon. It's not perfect, but at least basic safety is guaranteed. A woman can go to a convenience store alone at midnight and be fine. Hindi ako makapaniwala. Really? Tumango si Ji-hoon. Sa ikalawang araw, magkasama ulit kami. Napansin ko, tuwing magbibigay ng tip si Ji-hoon, lagi niyang kinukuha ang resibo. Kapag sumasakay ng taxi, tinitingnan niya ang metro. Nagtanong ako, bakit ang metikuloso mo? Sagot ni Ji-hoon, in Korea, that's normal. Being precise with payments is a way of respecting each other. Tumimo sa isip ko ang sinabi niya. Dito, sanay kami sa pwede na yan. Kahit mali ang sukli, pinapalampas na lang. At madalas walang resibo. Pero si Ji-hoon, lahat eksakto. Sa ikatlong araw, dinala ko si Ji-hoon sa paborito kong lugar. Isang maliit na parke sa tabi ng dagat. Kakaunti ang tao kaya tahimik. Umupo kami sa isang bench at pinanood ang alon. Liana, what's your dream? Tanong ni Ji-hoon. Ngumiti ako ng mapait. Pangarap? Para saan pa? Hindi rin naman matutupad. Seryosong sinabi ni Ji-hoon. But you should have a dream. It's what keeps us going. Matagal akong nag-isip at dahan-dahan akong nagsalita. To live an ordinary life. To live happily with my family. Without debts. That's my dream. Hinawakan ni Ji-hoon ang kamay ko. That dream will surely come true. Gusto kong maniwala. Pero babalik na si Ji-hoon sa Korea pagkatapos ng isang buwan. Baka hindi na kami magkita ulit. Nalungkot ako sa isiping iyon. Pero hindi ko ipinahalata. Gusto kong i-enjoy ang sandaling ito. Gabi na ng ikatlong araw. Naglakad kami sa syudad hanggang hating gabi. Pareho kaming may gustong sabihin pero hindi masabi. Ihahatid na kita sa hostel mo. Sabi ko. Ayaw pa sana ni Ji-hoon. Pero nagpumilit ako. Gusto ko pa siyang makasama kahit sandali. Nasa lumang bahagi ng syudad ang hostel niya. Maraming turista sa umaga. Pero tahimik sa gabi. Pumasok kami sa isang makipot na eskinita. Kumukurap-kurap ang ilaw sa poste. Sira yata. Bigla, may narinig kaming mga yabag sa unahan. 3 lalaki ang lumitaw. Mga nasa early 20s, mukhang nakainom. Lumapit ang isa sa amin. Hoy! Kung dadaan kayo rito, kailangan niyong magbayad ng toll. Kinabahan ako. Natutunan ko ito sa training. Pero sa totoong buhay, nakakatakot pala. Tinulak ako ni Ji-hoon sa likod niya. Magkano? Kalmadong tanong ni Ji-hoon. 2 kayo, kaya 5,000, sabi ng lalaki habang ngumingisi. Napakalaking halaga noon. Para sa aming mga ordinaryong tao, 1 linggong gastusin na iyon. Dinukot ni Ji-hoon ang kanyang wallet. 1,000 lang ang meron ako.
Nagtawanan ang mga lalaki. Kung ganon, ibigay mo na yung bag at cellphone ng babae. Kumabog ang dibdib ko. Nasa bag ko ang police ID ko. At ang cellphone ko, napakahalaga rin sa akin. Humakbang si Jihoon. Hindi pwede. Yan ay hindi pwede. May diin ang boses niya. Naging agresibo ang mga lalaki. Aba, sino ka para? Pulis ang babaeng ito. Matigas na sabi ni Jihoon. Ang ginagawa ninyo ay robbery. 10 minuto lang mula rito ang presinto. At kapag tumawag ako ngayon tapos kayo, nagulat ako. Paano naging ganito kakalmado si Jihoon? Nataranta rin ang mga lalaki. Nagtinginan sila. Pulis daw? Pagdududa. Nang isa, sinabi sa akin ni Jihoon, Liana, show them your police ID. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang bag at inilabas ang ID. Nang makita ng mga lalaki ang ID ko, umatras sila. Pulis pala. Nagmura sila at umalis. Doon na lang nanlambot ang mga tuhod ko. Sinalo ako ni Jihoon. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Tumango ako, pero tumulo ang luha ko. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pagtatanggol sa akin ni Jihoon. Salamat. Kung wala ka, baka kung ano na ang nangyari. Niyakap ako ni Jihoon sa balikat. Okay na. Tapos na. Matagal akong umiyak sa dibdib niya. Lahat ng stress at takot na naipon ko, biglang sumabog. Nang kumalma na ako, naglakad na ulit kami. Sa mas maliwanag na daan na kami dumaan. Pagdating sa tapat ng hostel niya, naglakas loob ako. Ayoko nang magtago. Jihoon, tawag ko sa kanya. Yes? Tumingin siya sa akin. Huminga ako ng malalim at sinabi, gusto kita. Mahal na yata kita. Nanlaki ang mga mata ni Jihoon. Nagpatuloy ako. 3 araw pa lang tayong magkakilala. Ang weird, no? Pero sigurado ako, ngayon lang ako nakakilala ng tulad mo. Naiintindihan mo ako, nirerespeto, at pinoprotektahan. Hinawakan ni Jihoon ang kamay ko. Mahal din kita, Liana, seryoso niyang sabi. Mula noong una kitang makita, alam ko na. Siya na yon. Nagustuhan ko ang katatagan at pagiging tapat mo. Naghalikan kami noong gabing iyon. Sa gitna ng eskinita, isang mahabang halik, parang huminto ang mundo. Pwede pala akong maging ganito kasaya? Sabi ni Jihoon. Ikakansela ko ang lahat ng natitirang biyahe ko. Gusto kong manatili sa Maynila ng 1 buwan para makasama ka. Nagulat ako. Pero hindi mo ba gustong makita ang ibang lugar? Mas importante ka, Liana, matatag niyang sabi. Mas pipiliin kita kaysa sa paglalakbay. Muli na namang tumulo ang luha ko. Luha ng kaligayahan. Pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko pinangarap na mangyayari ito sa buhay ko. Si Jihoon ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, nakita kong pwedeng maging maliwanag ang hinaharap. Ang sumunod na buwan ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Tinutuon ni Jihoon ang sinabi niya. Kinansela niya ang lahat at nanatili sa Maynila. Halos araw-araw kaming magkasama. Kapag may duty ako sa presinto, nagkikita kami pagkatapos. Kapag may trabaho ako sa parlor, naghihintay siya sa isang cafe malapit doon. Minsan, nakikita ko siya sa labas ng salamin ng parlor, nagbabasa ng libro habang nakatingin sa akin. Sa tuwing nangyayari iyon, sumisigla ang puso ko. Sinikap ni Jihoon na intindihin ang buong buhay ko. Isang araw, pagod na pagod ako galing presinto. At inalo niya ako, "You're an amazing person, Liana. You don't give up even in such a difficult environment." Umiling ako. Hindi ako magaling. Wala lang akong pagpipilian. Hinawakan niya ang kamay ko. No. It's truly difficult to live honestly in difficult situations. You should be proud of yourself. Ang mga salita niya ang naghilom sa akin. Sa buong buhay ko, walang nagbigay sa akin ng ganitong pagkilala. Pero si Jihoon, minahal niya ako kung sino ako. Alam niyang mahirap ako at maraming problema, pero pinili pa rin niya ako. Nang malapit nang matapos ang 1 buwan, seryosong nagsalita si Jihoon. Liana, may sasabihin ako sa'yo. Nasa cafe kami kung saan kami unang nag-usap. Kinabahan ako. Baka makikipaghiwalay na siya.
Gusto mo bang sumama sa akin sa Korea? Tanong niya. Natulala ako. Ano? Hinigpitan ni Jihon ang hawak sa kamay ko. Magpakasal tayo. Sumama ka sa akin sa Korea at magsimula ng bagong buhay. Hindi ako makapagsalita. Masyadong biglaan ang alok niya. Pero pulis ako. May trabaho ako rito. Nandito ang buhay ko. Tumango si Jihon. Alam ko. Hindi madaling desisyon. Kaya bibigyan kita ng panahon. Nandito ang mga magulang ko. Ang mga kaibigan ko. Paano ko iiwan ang lahat? Sabi ko. Hindi nagmadali si Jihon. Pag-isipan mo ng mabuti. Kailangan ko nang bumalik sa Korea. Pero maghihintay ako. Gaano man katagal, noong gabing iyon hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na umikot sa isip ko ang alok ni Jihon. Ang pagpunta sa Korea ay nangangahulugang iiwan ko ang lahat. Pero ang pananatili rito ay nangangahulugang habang buhay akong maghihirap. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik si Jihoon sa Korea. Sa airport, umiyak ako. Maghihintay ka, di ba? Tanong ko. Ngumiti siya at sumagot, oo naman. Hindi magbabago ang nararamdaman ko. Pagkaalis ni Jihon, naramdaman ko ang lungkot. Parang panaginip lang ang 1 buwan na magkasama kami. Pero araw-araw siyang tumatawag. Pagkagising ko, may mensahe na mula sa kanya. At sa gabi, nagvi-video call kami. Kamusta ang araw mo? Tanong niya, at ikinukwento ko ang lahat. Nakakapagod. Pinagalitan ako ng hepe ko sa presinto. Inalo niya ako. Konting tiis na lang. Malapit ka nang pumunta rito at mamuhay ng komportable. Pagkalipas ng 2 buwan, nagdesisyon ako. Kung mananatili ako rito, walang magbabago. Kasama si Jihon, baka makapagsimula ako ng bagong buhay. Tinawagan ko siya, Jihon, pupunta ako ng Korea. Sumigla ang boses niya sa kabilang linya. Talaga? Pupunta ka talaga? Ngumiti ako at sumagot. Oo, tuparin mo ang pangako mo ha? Siyempre, ako na ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay ayusin ang visa mo, sabi ni Jihon. Kumabog ang dibdib ko. Sa wakas, magbabago na ang buhay ko. Pero ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagsabi sa mga magulang ko. Matagal kong pinag-isipan bago ko sila kinausap isang gabi. Nay, Tay, may sasabihin po ako. Nakaupo kami sa sala, nanginginig ang boses kong nagsalita. Pupunta po ako sa Korea. May nakilala po akong lalaking Koreano at magpapakasal na kami. Sandaling katahimikan. Unang nagsalita si tatay. Ano? Maputla ang mukha ni nanay habang nakatingin sa akin. Liana, ano bang pinagsasabi mo anak? Ipinaliwanag ko lahat mula sa simula. Kung paano kami nagkakilala ni Jihon, kung ano ang nangyari sa loob ng 1 buwan. Hindi. Matigas na sabi ni tatay. Susundan mo ang isang lalaking ilang buwan mo palang kilala sa kabilang panig ng mundo? Nababaliw ka na ba? Umiyak si nanay. Liana, anak, mag-isip ka. Paano mo malalaman kung mabuting tao yan? Inaasahan ko na ang reaksyon nila, pero masakit pa rin. Mabuting tao po si Jihon. Mahal na mahal niya ako at nirerespeto. Nagalit si tatay. Pag-ibig? Anong alam mo sa pag-ibig sa loob ng ilang buwan? Naloko ka lang niyan. Tay, hindi po ako naloko. Totoo po si Jihon, ngunit hindi nakinig si tatay. Hinding-hindi. Hanggat buhay ako, hindi kita palalabasin ng bansang to. Noong gabing iyon, umiyak ako sa aking kwarto. Tinawagan ko si Jihon at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ayaw na ayaw po ng mga magulang ko. Anong gagawin ko? Kalmadong sumagot si Jihon. Babalik ako dyan. Haharapin ko sila at kukumbinsihin. Talaga? Pero mahal ang pamasahe. Para sa'yo, Liana, gagawin ko ang lahat. Ipapakita ko sa kanila na seryoso ako. Sagot niya. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ulit si Jihon sa Maynila. Sinalubong ko siya sa airport at napaluha ako. Ginawa pa niya ito para sa akin. Hinaplos ni Jihon ang buhok ko. Natural lang to. Ikaw ang kinabukasan ko. Noong gabing iyon, pumunta si Jihon sa bahay namin.
Magalang siyang bumati sa mga magulang ko. Magandang gabi po. Ako po si Park Ji-hoon. Mahal ko po si Liana. Malamig ang pakikitungo ni tatay. Ikaw pala yung lalaking gustong kunin ang anak namin. Yumuko si Ji-hoon. Opo, pasensya na po. Pero seryoso po ako kay Liana at gusto ko siyang alagaan habang buhay. Alagaan? Paano mo siya aalagaan? Tanong ni tatay. Inilabas ni Ji-hoon ang mga dokumentong dala niya. Isa po akong office worker. Ito po ang Certificate of Employment ko at bank statement. Pagdating po ni Liana sa Korea, sisiguraduhin kong magiging stable ang buhay niya. Tiningnan ni nanay ang mga papel at nagulat. Ito ang isang buwang sahod mo? Tumango si Ji-hoon. Opo. Sa Korea po, average na sahod lang yan. Si Liana po, kapag natuto na ng Korean, makakahanap din po siya ng trabaho, pero nagdududa pa rin si tatay. Hindi pera ang problema. Paano kung mag-isa lang ang anak namin doon, malungkot at mahirapan? Seryosong sumagot si Ji-hoon. Hinding-hindi ko po hahayaang malungkot siya. Handa na rin pong tanggapin siya ng pamilya ko. Hindi siya marunong mag-Korean. Paano siya mabubuhay? Nag-aalalang tanong ni nanay. Ipinaliwanag ni Ji-hoon, ako po ang magtuturo sa kanya. At marami rin pong nagsasalita ng English sa Korea. May Filipino community din po doon, kaya hindi mahihirapan si Liana na mag-adjust. Inabot hanggang gabi ang usapan. Masigasig na sinagot ni Ji-hoon ang lahat ng tanong. Tila naramdaman ng mga magulang ko ang kanyang sinseridad at unti-unting lumambot ang kanilang ekspresyon. Bigyan mo kami ng 1 linggo, sabi ni tatay. Pag-iisipan namin. Sa loob ng 1 linggong iyon, araw-araw pumunta si Ji-hoon sa bahay. Tinulungan niya si nanay sa paghuhugas ng pinggan at tumulong kay tatay sa tindahan. Nakita ni tatay ang kasipagan ni Ji-hoon at unti-unti nang bumukas ang kanyang puso. Mukhang mabait naman niyang bata, narinig kong sabi niya kay nanay. Tumango rin si nanay. Swerte ni Liana na nakakilala siya ng ganyang lalaki. Pagkalipas ng 1 linggo, pumayag na sila. Pero may kondisyon. Pagkatapos ng 1 taon ng kasal ninyo, imbitahin niyo kami sa Korea. Gusto naming makita kung maayos ba talaga ang buhay mo. Niyakap ko ng mahigpit ang mga magulang ko. Opo, pangako po. Nangako rin si Ji-hoon. Sisiguraduhin ko po. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kasaya si Liana. Masaya ako noong gabing iyon. Sa wakas, magsisimula na ang bago kong buhay. Pagkalipas ng 2 buwan, nakuha ko ang visa at bumili ng tiket papuntang Korea. Nag-resign ako sa pagiging pulis at nagpaalam sa may-ari ng parlor. Binati niya ako. Liana, maging masaya ka. Sa airport, habang nagpapaalam sa mga magulang ko, iyak ako ng iyak. Tatawag po ako lagi. Huwag po kayong mag-alala. Umiyak din si nanay. Kumain ka ng mabuti at mag-ingat ka, anak. Tahimik lang akong niyakap ni tatay. Pagsakay ko sa eroplano, hindi na ako lumingon. Nagpasya akong tumingin lang sa hinaharap. Hinawakan ni Ji-hoon ang kamay ko. This is a new beginning. Tumango ako. Yes, our beginning. Pagdating ko sa Korea, kinabahan ako. Bagong bansa, bagong airport. Pero hinigpitan ni Ji-hoon ang hawak sa kamay ko. Sinalubong kami ng mga magulang ni Ji-hoon sa airport. Ang kanyang ina, pagkakita sa akin, masayang-masaya akong niyakap. Welcome. Ang layo ng biyahe mo. Pagod ka siguro. Ang kanyang ama, mainit din ang pagtanggap. Ang ganda pala ng manugang namin. Malinis ang apartment ni Ji-hoon. Mas maganda kaysa sa tinitirhan ko. This is our home. May pagmamalaking sabi niya. Natouch ako. Ito na pala ang bahay ko. Pagkalipas ng 1 linggo, nagkaroon kami ng maliit na kasalan, mga kaibigan at pamilya lang ni Ji-hoon ang dumalo. Isinuot ko ang tradisyonal na kasuotang pangkasal ng Korea. Ang hanbok. Pagtingin ko sa salamin, para akong isang prinsesa. Pagkatapos ng kasal, nagsimula akong mag-adjust sa buhay sa Korea. Araw-araw akong nag-aaral ng Korean at tinuturuan ako ni Ji-hoon pagka-uwi niya galing trabaho. Sa simula, napakahirap. Hindi ako makabasa ng Hangul at kahit pamimili sa supermarket ay mahirap. Pero sunod-sunod ang mga kamangha-manghang karanasan ko. Isang araw,
Naiwan ko ang wallet ko sa isang cafe. Nataranta ako at bumalik, pero itinago pala ito ng staff. Akala po namin babalikan niyo, ma'am, sabi ng staff habang inaabot ang wallet. Kung sa Pilipinas iyon, siguradong hindi na maibabalik. Nagulat ako noong araw na iyon. Ang tapat pala ng mga tao sa bansang ito. Isa pang gabi, kailangan kong pumunta sa convenience store ng 11 p.m. May trabaho pa si Ji-hoon kaya mag-isa akong lumabas. Natakot ako. Sa Pilipinas, hindi ko iyon gagawin. Pero paglabas ko, maliwanag ang kalsada at maraming taong normal na naglalakad. Pauwi mula sa convenience store, napaiyak ako. Ito pala ang ibig sabihin ng seguridad. Ito pala ang buhay na pinapangarap ko. Isang lugar kung saan pwede kang maglakad mag-isa sa gabi ng walang takot. Ang buhay na ipinangako ni Ji-hoon, naging totoo. Isang taon na ako sa Korea nang imbitahin ko ang mga magulang ko. Si Ji-hoon ang gumastos sa lahat, mula plane ticket hanggang accommodation. Gusto kong ipakita sa kanila nang maayos ang Korea, sabi niya. Noong dumating sila sa Incheon Airport, sobrang saya ko. Isang taon ko silang hindi nakita. Pagkakita sa akin ni nanay, umiyak siya. Liana, tumaba ka yata. Anak, mukhang maganda ang buhay mo. Si tatay, namamangha habang nililibot ang tingin sa Korea. Ang linis dito. Walang kahit isang basura sa kalsada. Ipinagmalaki ko, sa wakay, na ipagmamalaki ko sa mga magulang ko ang bansang pinili ko. Noong unang gabi, kumain kami sa isang restaurant. Paglabas namin, napansin ni nanay na naiwan niya ang kanyang bag. Naku, belat! Natarantang sabi ni nanay. Bumalik ako sa loob. Ang bag, nandoon pa rin sa upuan. Walang gumalaw, sabi ng staff. Akala po namin sa inyo kaya hinayaan lang namin dyan. Hindi makapaniwala si nanay. Liana, paano naging ganito ang mga tao rito? Ngumiti ako at sumagot. Ganito po talaga sa Korea. Nagulat din po ako noong una. Sinabi ni tatay kay Ji-hoon, Iho, kahanga-hanga ang bansang ito. Ibang-iba sa amin. Sa ikalawang araw, dinala ko sila sa Myeongdong, pasado 11 na ng gabi, pero maliwanag pa rin ang kalsada at puno ng tao. Nakita ni nanay ang mga dalagang naglalakad mag-isa at nagulat. Liana, yung mga babaeng yon, mag-isa lang. Hindi ba delikado? Nag-aalalang tanong ni nanay. Ipinaliwanag ko. Dito po, safe kahit gabi. Araw-araw po akong naglalakad sa gabi. Ni minsan, hindi ako natakot. May namumuong luha sa mata ni tatay. Liana! Tawag niya sa akin. Opo, tay! Sagot ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang malaman ko lang na nabubuhay ka sa lugar na ito nang walang takot, sapat na para magpasalamat ako. Tama ang naging desisyon mo. Humagulgol ako. Sa wakas, tinanggap na ni tatay ang desisyon ko. Pinunasan din ni Ji-hoon ang kanyang mga luha sa tabi ko. Umiiyak din si nanay habang yakap kaming lahat. Isang linggong nanatili ang mga magulang ko. Pumunta sila sa ospital, sumakay ng subway. Ang mura pala ng bayad sa ospital dito, gulat na sabi ni nanay. Mas lalo siyang namangha nang ipaliwanag ko ang healthcare system ng Korea. Sa atin, 10 beses niyan ang babayaran natin, buntong hininga ni tatay. Liana, kung magkakasakit ka rito, hindi ka mag-aalala. Tumango ako. Opo, kaya panatag po ang loob ko. Sa araw ng pag-alis nila, sa airport, sinabi ni nanay, Liana, maging masaya ka. Ito na ang tahanan mo, kaya huwag ka nang mag-alala sa amin. Nagpasalamat din si tatay kay Ji-hoon. Iho, ingatan mo ang anak namin. Pagkabalik nila sa Pilipinas, lalo akong naging sigurado sa desisyon ko. Ang pagpunta sa Korea ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Ngayon, tunay na akong masaya. Sa ikalawang taon ng aming kasal, may isang pambihirang nangyari. Isang katrabaho ni Ji-hoon na nagtatrabaho sa isang radio station ang narinig ang aming kwento at gustong i-feature ito sa kanilang programa. Nakaka-inspire daw ang kwento mo, Liana. Pwede ka bang mag-guest sa radyo? Tanong ni Ji-hoon. Nahihiya ako, pero pumayag ako para na rin sa practice ng aking Korean. Live ang broadcast. Nagtanong ang host.
Paano po kayo napadpad dito sa Korea? Nanginginig kong sinagot sa Korean. Sinundan ko po ang asawa ko dahil mahal ko siya. Ang Korea po ay isang ligtas at magandang bansa. Pagkatapos ng broadcast, naging mainit ang pagtanggap ng mga tao. Natouch daw sila sa kwento ko. Pagkalipas ng isang linggo, nakatanggap ako ng isang email. Mula ito sa isang kumpanya na nag-export ng Hallyu content sa Pilipinas. Narinig po namin ang inyong radio interview, Miss Liana. Naghahanap po kami ng isang staff na pwedeng mag-handle ng Filipino translation at interpretation. Interesado po ba kayong magpa-interview? Hindi ako makapaniwala. Isang job offer? Ipinakita ko ito kay Ji-hoon at nagulat din siya. Liana, this is a great opportunity. You should try it. Kinabahan ako pagpunta sa interview. Pero mababait ang mga interviewer. How's your proficiency in Filipino and English? May kumpiyansa akong sumagot. Filipino is my native language. I can also speak English fluently. Do you like K-dramas or K-pop? Tanong ng interviewer. Tapat akong sumagot. Simula po nang makilala ko ang asawa ko, marami na akong napanood. Nakakatuwa po. Gustong-gusto rin po ng mga kaibigan ko sa Pilipinas. Pagkalipas ng isang linggo, natanggap ko ang balitang magandang balita. Napatalon ako sa tuwa. Binuhat ako ni Ji-hoon. Congratulations, Liana. Ang galing! Sa unang araw ko sa trabaho, kinabahan ako. Pero mainit akong tinanggap ng mga katrabaho ko. Miss Liana, narinig po namin kayo sa radyo. Nakaka-inspire po talaga. Marami pala ang nakakakilala sa kwento ko. Ang trabaho ko ay isalin sa Filipino ang mga Korean drama at variety shows. Gumagawa ako ng subtitles na madaling maiintindihan ng mga manonood sa Pilipinas. Mahirap sa simula, pero unti-unti akong gumaling. Nang dumating ang araw ng sahod, napaluha ako pagtingin sa aking bank account. Mas malaki ito kaysa sa kinita ko sa loob ng 3 taon sa Pilipinas. Isang buwang sahod, mas malaki sa kinita ko sa 3 taon. Hindi ka panipaniwala. Agad akong nagpadala ng pera sa mga magulang ko. Nay, Tay, gamitin niyo po itong pera para lumipat sa mas magandang bahay. Tumawag si nanay. Umiiyak. Liana, sa'yo ba talaga galing lahat ng perang ito? May pagmamalaki kong sinagot. Opo, Nay, pinaghirapan ko po yan. Pagkalipas ng 6 na buwan, tumaas pa ang sahod ko. Kinilala ng kumpanya ang aking kakayahan. Naiintindihan ko ang market sa Pilipinas at tumpak ang aking mga salin. Pinuri ako ng boss ko. Liana, dahil sa'yo, tumaas ang ratings natin sa Pilipinas. Pagkalipas ng 1 taon, naibili ko ng bagong bahay ang mga magulang ko sa Pilipinas. Nabayaran ko na rin lahat ng utang nila. Ang gastusin sa gamot ni nanay, ako na rin ang sumagot. Sinabi ni tatay sa telepono, Liana, anak, iniligtas mo ang pamilya natin. Umiyak ako. Ang bigat sa dibdib ko noon, ngayon ay nakakatulong na sa mga magulang ko. Niyakap ako ni Ji-hoon. Ang galing-galing mo, Liana. Ang bagong bahay ng mga magulang ko ay nasa isang maayos na subdivision. Ipinagmamalaki nila sa mga kapitbahay. Ang anak namin, successful na sa Korea. May Koreano kaming manugang, naging sikat sila sa kanilang lugar. Ang mag-asawang may Korean son-in-law. Inggit na inggit ang mga kaibigan ni nanay. Wow, ang swerte naman ng anak mo. Sana ang anak ko rin makahanap ng Koreanong mapapangasawa. May isang kaibigan pa raw siyang nagsabi sa anak nito, bakit hindi ka makipag-date sa Koreano? Tingnan mo si Liana, nagbago ang buhay. Natatawang ikinuwento ni nanay sa telepono. Liana, dahil sa'yo, nirerespeto ako sa lugar natin. Ipinagmalaki ko ang sarili ko. Napatunayan kong tama ang naging desisyon ko. Minsan, tumatawag ang mga kaibigan ko mula sa Pilipinas. Liana, maganda ba talaga sa Korea? Gusto ko ring pumunta diyan. Tapat akong sumasagot. Oo, maganda. Pero hindi madali. Kailangan mong matuto ng wika at mag-adjust sa kultura. Pero kung magsisikap ka, maraming oportunidad dito. Sa kumpanya, patuloy akong na-promote. Pagkatapos ng 2 taon, naging team leader ako ng Southeast Asia Business Department. May mga staff na ako sa ilalim ko.
may mga Koreano at taga-ibang bansa. Isang araw, sa isang interview para sa bagong empleyado, may isang aplikanteng Pilipina. Ma'am Liana, idol ko po kayo. Gusto ko pong maging tulad ninyo. Sabi niya. Natouch ako. Isa na pala akong role model. Sa ikatlong taon, muli kong inimbitahan ang mga magulang ko sa Korea. Isang buwan silang nanatili. Binisita ni tatay ang opisina ko at napaluha siya. Liana, sa ganito kalaking kumpanya ka nagtatrabaho. Nagulat si nanay sa bahay namin. Lumipat na kami sa mas malaking apartment. Liana, sa inyo ba lahat ito? Ngumiti ako at sumagot. Opo, Nay. Pinag-ipunan po namin ni Jihon. Mahal na ng mga magulang ko si Jihon. Iho, maraming salamat. Binago mo ang buhay ng anak namin. Mapagkumbabang sumagot si Jihon. Hindi po. Nakamit po ito ni Liana. Dahil sa sarili niyang pagsisikap, ngayon, 30 anyos na ako. 7 taon na sa Korea. Pagbabalik tanaw, parang isang panaginip. Ang babaeng sumasahod ng 15,000 pesos at nagtatrabaho sa parlor ay isa ng team leader sa isang malaking kumpanya. Nagkaanak na rin kami. Isang magandang babae. Ang pangalan niya ay Sophia. May Korean name din siya, Jiwoo. Natututo si Jiwoo ng Korean at Filipino. Kapag kinakausap ko siya sa Filipino, sumasagot si Jiwoo sa Korean. Minsan, sinasabi ko kay Jiwoo, noong bata si Mommy, mahirap ang buhay, pero hindi siya sumuko. Kaya masaya tayo ngayon. Nagtatanong si Jiwoo, Mommy, do you like Korea? Ngumingiti ako at sumasagot. Oo, anak. Ang Korea ang nagbigay ng pag-asa kay Mommy. Gabi-gabi pa rin akong naglalakad. Gusto kong maglakad mag-isa sa paligid ng aming apartment complex. Ang pakiramdam ng seguridad na naramdaman ko 7 taon na ang nakalipas. Narito pa rin, ayokong kalimutan kung gaano kahalaga ang makapaglakad nang walang takot. Malusog si nanay at isinara na ni tatay ang tindahan. Nabubuhay sila nang maayos sa perang ipinapadala ko. Buwan-buwan kaming nagvi-video call. Liana, proud na proud ako sa'yo, sabi ni tatay. Sa tuwing naririnig ko iyon, naiiyak ako. Mahal na mahal pa rin ako ni Jihon. Meeting you was the best luck of my life, sabi niya. Sumasagot din ako. Ako rin. Iniligtas mo ang buhay ko. Paminsan-minsan, bumibisita kami sa Pilipinas. Gusto kong ipakita kay Jiwoo ang bayan ng kanyang ina. Habang naglalakad sa mga kalsada ng Maynila, bumabalik ang mga alaala kapag nakatayo kami sa tapat ng bus stop kung saan kami unang nagkita ni Jihon, sariwa pa rin ang lahat. Dito nagsimula ang tadhana natin, sabi ko. Ngumingiti si Jihon. Paano kaya kung hindi bumagsak ang karatulang iyon? Hihigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Magkikita pa rin tayo. Dahil iyon ang tadhana. Ang kuwento ko ay parang isang himala, pero totoo. Ang kuwento ng isang pulis mula sa Pilipinas na sumasahod ng 15,000 pesos na nakahanap ng bagong buhay sa Korea. Hindi lang ito kuwento ko. Ito ang oportunidad na ibinigay sa akin ng bansang Korea at ang resulta ng pagtitiwala sa akin ni Jihon. Habang nagtatrabaho ako rito sa Korea, naiisip ko, buti na lang hindi ako sumuko sa pangarap ko. Buti na lang, naglakas loob akong umalis at magsimula sa ibang lugar. At higit sa lahat, buti na lang naniwala ako at sinundan ang pag-ibig. Sa mga nakikinig sa kwento ko, gusto kong sabihin, hindi natin mahuhulaan ang buhay. Pero kapag dumating ang pagkakataon, kung magkakaroon ka ng lakas ng loob, pwedeng magbago ang lahat. Tulad ko, ngayon, ako ay tunay na masaya. At ang kaligayahang ito ay iingatan ko magpakailanman. Kamusta ang kwento natin ngayong araw? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at iset ang notifications para sa mas marami pang mga kwento.